anime na to? Beyblade? Panoorin ko nga. Ang astig! Parang trumpo na may powers! Lagi na akong manonood nito. Oy pre, napanood mo ba yung bagong labas na anime? Yung Beyblade? Oo naman, may mga laruan pa nga ako. Laruan? Meron silang laruan? Tara, laro tayo! Aba, wala ka pa nga Beyblade eh. Hindi ka pa pwedeng sumali sa liga ng mga alamat. Patry lang pre, sige na! Eh, ayoko nga. Baka masina mo pa to eh. Saka na kapag may Beyblade ka na. Ang damot naman nun. Paano kaya ako makakabili ng Beyblade? Wala pa naman akong pambili. Alam ko na, hingi na lang muna ako kay mama. Ma, pabili naman ako ng laruan na Beyblade. Eh, wala akong pera. Bibili pa nga ako ng ulam natin mamaya eh. Ma, naghuhugas ako ng pinggan oh. Bili mo naman ako ng Beyblade. Eh, maghugas ka dyan. Tungkulin mo yan. Ma, gusto mo massage kita? Basta bili mo ako Beyblade. Eh, kung massage mo na lang ako. Kung ano-ano pang pinapabili mo eh. Ay, kawawa naman tong batang to. Bilhan ko ng alak. Oh, Jen, ito na yung Beyblade na pinapabili mo. Oh, Beyblade! Huwag mong sirain kaagad yan, ha? Opo ma, thank you. Ganda! Wait lang, bakit may ilaw-ilaw sa loob? Ma, peke naman ata tong Beyblade na binili mo. Sa palengke ko lang nabili yan. Okay na yan. Si mama talaga oh. Pero okay na to. Let's go! Makikipagbakbakan na ako! Uy mga pre, may Beyblade na ako. Tara, laro tayo. Aba, nakabili na siya ah. Dancer ba yan? Oo, ito yung gamit ni Kai. Ang astig, di ba? Sing astig ng karakter niya. Ang astig! Pero mas astig pa rin tong dragon ni Tyson. Siya pa ang pita dun. Sige nga, laban nga kayo kung sino talaga ang mas malakas sa Beyblade. Tara, pero saan tayo maglalaro? Dito na lang sa palanggana. Hindi pa naman maglalabas si mama eh. Okay, pwesto na kayo. Okay, 3, 2, 1, go shoot! Ano ha? Yan lang pala kaya ng Beyblade mo eh. Hindi man lang lumalaban. Maghintay ka, bumibelo pa lang tong Beyblade ko. Ayan na! Pagkakataon mo na to, Dranger! Nawasak yung Beyblade ko! Yan ang napapala ng mga mayayabang. Sa sobrang sikat ng Beyblade, maraming kung ano-anong Beyblade na lumalabas dati. Meron pa yung mga Beyblade na may spark kapag nagkakatamaan. Meron ding maliliit na Beyblade. Meron ding mga nagko-customize. Mga loko-loko din na lalagyan ng malalaking metal blade yung Beyblade nila para mas matibay at mas malakas. Ang saya lang dati kasi every weekend magtitipon-tipon kami sa isang spot tapos maglalaro lang ng Beyblade. Naalala ko din dati kapag walang palanggana na gagamitin para sa stadium kinukuha ko sa bahay yung malaki naming kawali. Kapag naabutan kami ng mama ko dati talagang papagalitan kami. Yung papa ko naman, papagalitan kami kapag narinig niya yung basagan ng Beyblade. Ang ingay talaga kasi kapag naglalaro kami. Medyo pangit lang yung naging experience ko sa paglalaro ng Beyblade nun. Dahil nga sa peke yung mga nabibili namin. Ang daling mawasak, ang daling mapudpud yung ripcord niya. Pero nakakatawa kasi potek yan. Talagang iti-feel namin yung paglalaro ng Beyblade. Alam mo yung iti-cheer mo talaga yung Beyblade mo para manalo. Marami ka ng kung ano-anong skill na binibigkas, wala namang ganun yung Beyblade mo. Pero sa totoo lang, hindi ganun kahalaga manalo ng Beyblade dati nung mga bata kami. Yung simpleng kasiyahan lang talaga na magtatawagan kayo para lang maglaro ng Beyblade. Isa yan sa mga laruan ng aking childhood, ang Beyblade. Kaya kung ikaw hanggang ngayon na itago mo pa yung mga lumang Beyblade mo, saludo ako sa'yo dahil hindi lang laruan ang naingatan mo, kundi isang piraso ng iyong pagkabata. Simpleng laruan lang naman yan. Umiikot, tumatama, bumabagsak at nawawasak. Pero may kung anong hiwaga sa bawat pag-ikot nito. Yung tunog ng metal sa laban,
Yung bilis ng ikot, yung ingay ng kawali kapag naglalaro, nakaka-addict at nakakaaliw. Pero dumating din yung panahon na unti-unting nawala sa isip ko ang Beyblade. Siguro dahil sa pressure na laging sinasabi ng matatanda. Mag-aral ka ng mabuti para may trabaho ka na maayos. Tigil-tigilan mo na yung paglalaro, hindi ka na bata. At gaya ng marami, naniwala rin ako. Kinalimutan ko ang paglalaro, pati rin yung batang masaya sa simpleng pag-ikot ng Beyblade. Hanggang sa isang araw habang nag-i-scroll ako sa Facebook, may video akong napanood. Isang Beyblade tournament. Sabi ko, ha? May ganto pala? Dati pa? At sa sandaling iyon, parang muling nabuhay yung batang ako. Yung sabik sa bawat laban, yung masayang sumisigaw kasama ang mga kaibigan. Muli kong naramdaman yung sigla, ang saya ng paglalaro. Kaya naman sa sobrang excited ko, nagtawag ako ng mga kasama sumali sa tournament. Uy Ellie, tara, laro tayo ng Beyblade. Tignan mo oh, may pa-tournament sila. Beyblade? Meron pa pala niyan. Sige na, laro na kayo ni Pinya. Ayaw mo ba? Ganda kaya maglaro ng Beyblade. Sige na nga, samahan na kita. Ikaw na mag-build ng Beyblade ko ha. Alright! Oo, akong bahala sa Beyblade mo. Wait, tawagin ko nga din si Pinya. Oh men, bakit? Men, tara, laro tayo Beyblade. Beyblade? Putik, tara! Nanood muna ako ng mga builds about sa mga Beyblade. After nun, pumunta kami sa mga mall at ibang store para maghanap ng Beyblade. Bakit wala dito yung mga Beyblade na gusto ko? Dahil po yan sa mga scalpers. Scalpers? Ano po yun? Sila po yung mga bumibili ng item tapos ibinibenta nila ng mahal. Ay ganun? Grabe naman. Grabe po talaga. Binibili nila lahat tapos ibinibenta sa online lalo na yung mga meta ngayon, sir. Kaya yung ibang store dito, nililimit lang nila na isang item lang bawat tao. Kaya pala wala dito yung mga Beyblade na gusto ko. Oh, ito oh, meron yung mga Beyblade na gusto natin. OMG! Bakit ang mahal ng Beyblade? SRP po yan mga boss. Galing pang Japan yung mga produkto namin. Murang-mura na yan kaysa sa ibang store. Baka ganito talaga kamahal ihil ang inner child. Kasi 'di ba dati, puro peke yung mga Beyblade mo. Ito kasi, mga legit na Beyblade. Sa bagay, may point ka. Ano, bilhin mo ba? Para sa ikakabuti ng aking inner child. Sige, bilhin na natin yung mga yan. Hindi ako yung tipo ng taong mahilig gumastos. Gumagastos lang ako kapag sigurado akong may silbi o tatagal sa akin ang isang bagay. Pero nung nakita ko yung Beyblade, iba eh. Iba yung pakiramdam kapag kaharap mo na ulit yung laruan na minsang nagpasaya sa'yo nung bata ka. Parang saglit kang binalik sa mga panahong wala ka pang iniintindi. Kaya ayun, pikit mata kong binili yung Beyblade na gusto namin. At grabe, iba yung saya namin paglabas ng store. Para kaming mga batang nakatakas sa klase, bit-bit ang bagong laruan. Sa sobrang excitement, nag-unbox pa kami sa cafe. At hindi pa nakatiis, naglaro kami sa expressway nung nag-stop over kami. Natawa na lang kami sa sarili namin. Pero sa totoo lang, ang saya! Yung simpleng laruan muling nagbigay ng ngiti. Hindi lang sa amin bilang matatanda, kundi sa mga batang matagal nang nananahimik sa loob namin. Dahil meron na kaming mga Beyblade, sumali na kami ng mga tournament. Pagdating namin sa venue, nagulat ako. Hindi ko inaasahan na ganito na pala kalaki ang mundo ng Beyblade dito sa atin. Ang daming tao, iba-iba ang edad, pero lahat may dalang parehas ng ngiti. Yung ngiting alam mong galing sa kabataan na ayaw pa ring mawala. Nakakatuwa isipin na laruan lang to noon, pero ngayon, isang komunidad na. First time namin nila Ellie at Pinya sumali, kaya naman naghalong kaba at tuwa ang nararamdaman namin. At sa sandaling iyon, habang nakatayo kami sa harap ng stadium, ramdam kong bumalik ako sa dati. Sa batang ako. Masaya, malaya, at walang iniintindi kundi ang laro. Iba talaga yung pakiramdam kapag nabalikan mo yung bagay na minsan mong minahal. Go, Drum Buster! Ipakita mo kung sino ka! Extreme Dasher! Bakit ka nag-self-extreme? Go, Nightmail! Bugbugin mo siya! Extreme Dash! Ang galing mo, Nightmail!
Kaya ngayon, ikaw na ang Spirit Bay ko. Go, Cobalt Dragoon! Kagatin mo siya sa leeg! Extreme Dash! Ah! Bakit ka nawasak, Cobalt? Pinapahiya mo ko. May mga laban kaming panalo at meron din namang talo. Normal lang naman yun sa tournament. Pero nakakatuwa kasi umaabot din kami ni Ellie Bunny sa semifinals. Grabe, ibang level yung saya at thrill ng bawat laban. Kung gusto nyong mapanood yung mga laban namin, punta lang kayo sa vlogging channel ko. Hindi ako umabot ng finals. Ako nga din eh. Hanggang semifinals lang naabot natin. First at second round, exit na. Pero okay lang, nakakakuha pa rin naman tayo ng prize. Nakakuha ka nga ng Beyblade sa Pampanga, di ba? Oo nga no. Tsaka ikaw din. Nag-top 4 ka sa isang tournament dito sa Baguio. Okay lang yan, guys. Bawi tayo next time. Hay, sabihin mo yan sa sarili mo. Hindi ka pa nga nakakaranas umabot ng top cut. Kaya nga, feel ko walang swerte si Pinya. Hindi ata para sa'yo ang Beyblade. Anong hindi para sa akin? Kulang lang ako sa practice. Ganito pala yung pakiramdam ng pag-heal ng inner child. Ang gaan sa loob, parang nabawasan yung bigat na matagal ko nang dala. Pero grabe rin, ang sakit sa bulsa. Pero okay lang. Ang importante, nag-enjoy ako. Naalala ko pa yung tournament. Ang dami naming nakalaro. Mga bata, magjowa, at pati mga pamilya na sabay naglalaro. Ang ganda lang panoorin. Parang ramdam mo yung saya at innocence na minsan mo ring naramdaman noon. Hindi ko inakala na babalikan ko pa tong laruan na to. Akala ko kasi tapos na yung era ng pagiging bata ko. Pero hindi pa pala. Oo, mukhang adult na ako. Pero yung puso ko, nandito pa rin sa mga laruan. Siguro hanggang pagtanda, dala ko pa rin tong part na to ng sarili ko. Yung batang masayahin, curious at puno ng pangarap. Ang dami ko pang gustong balikan na laruan. Mga bagay na gusto kong maranasan ulit. Kaya sana kapag dumating yung panahon na yun, kapag nabili ko na o na-experience ko na sila, andyan pa rin kayo, kasama ko sa pagbalik sa mga alaala ng kabataan. Jen, ito may nakita akong tournament. Tara, sali tayo. Oh, akala ko ba ayaw mo mag-Beyblade? Gusto kong bumawi. Gusto kong manalo ulit ng Beyblade. Gusto kong mag-champion. Napipilitan ka pa nung una ha? Ikaw pala tong mas sabik mag-Beyblade sa atin. Saan ba yan? Tara, salihan na natin.